bawat piraso ng tinapay may kwentong dala ng pagmamahal, pagsisikap at pagbibigayang nagpapakita sa diwa ng Pasko. Tiyak dito malalasap natin ang masarap na alaalang dala nito. Welcome to Luis Bakery! Ngayong Noche Buena ay tiyak matatakam ka rito dahil hindi lang dinadagsa ng mga lokal pero dinadayo pa ang bayan ng Cuenca sa Batangas para sa tinapay na handog ng Luis Bakery. Una ma'am, talaga masarap. Tapos yung quality niya ma'am talaga ibang lasa. Isa na talagang babalik-balikan mo. Pwede mo pang regalo, pwede mo pang kasi ma'am, yung ano kasi mura na rin eh. Doon na yung pang bakery talaga na ibang pagkatinapay niya kasi parang pang mamahal. Yung mini ensaymada ma'am. Ay, mini yes, ensaymada. Yun adyang isang kagat talagang malasa yung kasi yung ano niya talagang sakto lang tapos yung lasa talagang napakasarap. Dito na nire-recommend ko rin na kasi mayroon din silang isang branch pa sa Lipa na kasi yung iba kasi dito pa nadayo tinasabi namin na may branch pa naman sila sa Lipa. Okay, same naman po yung pagkakagawa. Kada bibili kayo sa mga ilan, gano'n kadami yung mga Iba-iba kasi ma'am eh. Ito kasi ma'am worth pambigay din kasi ito ma'am sa mga ka-office. Yung mga nagpabili na. Yung pinatikim ko nung last, hindi, nagpabili na rin sila. Nagpadamay na rin. Pero pambigay na rin sila sa kanila. Sa samut-saring tinapay at desserts mula sa Luis Bakery, dito marami ring namamakyaw para sa mga handaan. At di lang yan, kilala rin ito bilang panregalo ngayong Pasko. Ako nga pala si Luis Chavez mula sa Luis Bakery, Chief Operating Officer ng TFP Foods Corporation. Kaming tatlong magkakapatid, we're second generation sa industriya o sa negosyo ng bakery. Ang tatay ko ay nag-umpisa ng maliit na bakery sa Calacang, Maynila during the 1980s. Ito yung Tinapayan Festival Good Shop. And then, yung bakery kasi, ito yung parang naging it's part of our daily lives. It's part of, nabuhay kami, alam namin, yung pamumuhay namin is talagang nasa industriya ng tinapay. Pero kaming tatlo is, tanggap namin, ginusto namin na maging parte. Dahil ito yung pamumuhay namin eh. Kaya gusto namin ipagpatuloy ito. At sa paglayo ng panahon, hindi lang manatili, kundi papayabong pa namin yung hanap buhay na inumpisahan ng aking ama. Kaya dito sa bayan ng Cuenca, itong mga ito, yung mga technical baker na to, ito yung dahan-dahang naggabay sa kanya. Hindi siya tinuruan ng mga recipe specifically, pero ginabayan siya, binigyan siya ng ipinamulat sa kanya kung paano siya gagawa ng sarili niyang identity bilang foodie pamula sa aking sa aking lola, na ang aking lola ay napakahilig magluto, napakahilig mag-bake, nagbe-bake yung aking lola sa sa kaldero pa during their time. Dahil doon, he innovated products. So, ang aking ama, ang unang-una, before yung mga Asian breads pumasok dito sa ating bansa, ang gumawa ng mga soft doughs and sweet doughs sa Tinapayan Festival, kung saan nagmula ang Luis Bakery. Bale ako nagsimula sa Tinapayan, 1990. Ngayon, ako na hindi pa naman talaga totoong masyadong marunong sa tinapay. Gawa ng, ang ano ko talaga, cake decorator ako eh. Bale, yun, pinapagawa ako ni Bossing ng mga kung ano. Sinabihan ako ni Boss Sito na tingnan mo yung mga ano dyan, mga kasama mo dyan, hanggang sa unti-unti akong natuto sa tinapay hanggang sa inilabas niya ako, nagsiseminar.
Hanggang sa natuto ako ng natuto, yun, nagde-develop ako ng tinapay. Ngayon, pagka medyo up, kami ni Bossing talaga tatawagin niya ako. Tapos sasabihin niya, gagawa tayo ng ganito. Siya mag-umpisa, ako magtutuloy. Nagtiwala naman sa akin. Kaya ako tumagal dahil sa mabait sila, matulungin. Kung anong sasabihin ko kanila, nandiyan agad. Sila pa rin ang magkukusap pa sila, o ganito, ano bang, kung may problema ka sa inyo, sabihin mo lang at tutulungan ako. Yun, kung minsan natulong sa mga bata, sa pag-aaral. Bukod pa doon, hindi naman sila mahirap pakisamahan eh. Gawa ng mabait sila, magmula sa ama hanggang sa mga anak, hanggang sa ngayon. Kakibat ng pagbibigayan ang sakripisyo ngayong Pasko ng mga manggagawa sa bakery. Simbolo din ito ang mga inihaing tinapay para sa mga mamimili. Ito yung fruitcake natin. This is an heirloom recipe. Kumbaga, minana pa to ng aking ama sa saling lahi yan. Kumbaga, pero syempre, habang may saling lahi, meron din tayong ginagawang innovation syempre. So, we innovated, like this one, ito medyo mas ano na siya. Iba na yung texture niya compared sa mga naunang cheesecake, yung mga naunang fruitcake na ginagawa natin. Now, this is a Hungarian cinnamon. This is a bestseller dito sa Louis Bakery. Talagang, before, I'm not a cinnamon person. Hindi ako mahilig sa cinnamon. Nagkaroon ng problema to kasi lahat ng product namin, I make sure na lahat yan is tinitingnan at ino-obserbahan. Nagkaroon ng problem to. Nagkakaroon ng inconsistency, bumabagsak yung tinapay. So, I have to taste it. I have to be the one to check on the quality and the process of paano namin ginagawa to. So, syempre, you have to do that, tinitikman mo rin. Kung wala na-realize, sobrang sarap pala, kaya pala tinatangkilik ng mga maraming mamimili yung Hungarian cinnamon namin. Now, at the same time, ito yung isa sa produkto na masasabi ko na novelty o talagang nakilala si Louis Bakery. Ito yung cream cheese bread. Ngayong Christmas, ano yung sa mga flavor na to, ano yung best seller basta Pasko? Ngayong Pasko talagang ang pinaka-best seller. Although, whole year round na meron tayong fruitcake, pero yung fruitcake talaga, every holiday, especially Okay. yung Christmas hanggang sa mag-New Year, talaga ito, pangregalo, pambigay sa mga kaibigan, sa kapamilya, sa kamag-anak, sa even, at syempre hindi mawawala. Ito kasi pinakahain din yan sa hapag tuwing may salo-salo sa araw ng Pasko at sa bagong taon. Ito talaga yung fruitcake, ito yung dinadayo at pinupuntahan during Christmas season. Tsaka yung presentation niya din, sir, di ba? Very festive, Yes. if you could see. Parang Yes. it's like an imitation ng Christmas light din. Yes. And the colors din na Yes. Tama ka. ina-incorporate. And at the same time, this is not just a very simple cake na masasabi mo. Kagaya ng sabi ko, it's an heirloom recipe. Talagang minana ito. And doing this has tradition. Kung paano binababad yung mga prutas, yung mga dried fruit, paano binababad sa alak. 1 year pa lang, nakababad na yan sa amin. Even yung pamamaraan kung paano binababad yan, nagbababad ng alak sa fruitcake namin, talagang it's personally yung tatay ko pa. Na tinuro niya dun sa aking bunsong kapatid. Kasi ganun din. Nung panahon na turn over sa kanya yan, yung nagturo sa kanya, yun din ang sila rin yung tatay ko yung nagbababad ng alak nito. For 1 year, i-ferment mo yung glaze, yung dried fruit sa alak, and then i-ferment mo yan sa isang controlled room. At the same time, kapag malapit ng mag-bear month, pag nag-umpisa na yung bear months, magdahan-dahan ka na mag-i-stock, gagawa ng cake. Pag nagpapasko, talagang mahirap talaga. Bukod sa maraming gawa, puyat. Siyempre, magpupuyat ka, kailangan ka talagang magpuyat dahil maraming gawa kailangan mong tapusin. Dahil pag hindi tinapos, anong ilalabas doon sa tindahan? Di kailangan talaga, gawan mo ng paraan, tapos hindi ko yun magawa dahil bising-bising ko rito. Sasabihin, pasuyo naman ko nito, nandyan agad. Tapos, kung sino-sino namin ko, ito, pakisuya naman doon na medyo mo napakaraming gawa. Kailangan natin tapusin. Kasi bukas mayroon pa, kahit na medyo puyat. Siyempre, kailangan yun hindi naman pwedeng
Hindi naman pwedeng kang gawa ngayon, gawa bukas. Iba naman yung order ngayon, iba rin yung bukas. Tsaka bukod doon, kailangan magtutulang para mapaganda yung gawa. Pagka gumawa ka ng mga produkto, mabenta naman. Tapos, ang boss naman nagbibigay ng mga yung pakonsuelo sa mga tao. Tapos nandiyan na yung mga parapol, ng mga naglalakihang tapos magbibigay ng mga yung kusang loob na ibinibigay. Kaya dito, binahagi din ni Luis ang pagbibigayan sa pagitan nila at mga panaderong kanilang pinagkakatiwalaan. Yung mga nag-work sa inyo, which is your baker, very trained and skilled din sila dito. Yes. So, alam nyo, yun yung isa sa, this is one of the problems really in the industry. Yung kakulangan ng technical na kaalaman at kakayanan ng mga baker. Kagaya kami magkakapatid, we are second generation. So we have to really sustain the transfer and transition, yung transfer of technology and transition from the first generation bakers to the second generation up. We have to sustain that. So kami, we have our own team transferring knowledge, teaching the next generation of future technical bakers kung paano yung tamang pamamaraan ng panggagawa ng tinapay at higit sa lahat, ano ba ang kultura ng pagiging isang Pilipinong panadero dito sa ating bansa. I always tell our people na we don't aim to be the best, but we wanted to grow, to sustainably grow. Dapat lagi tayo nag-aaral, lagi tayo nagsasaliksik, lagi nating pinaghuhusayan ang bawat bagay na ginagawa natin. Maaaring may mga kakulangan at pagkakamali tayo nagagawa. That's why? Because we wanted to sustainably innovate our products, to provide the better service for our consumer. Yun ang gusto namin. Number one, pinalaki kami ng mga magulang namin na huwag mong bilangin kung gaano kalaki ang pera na kinikita mo sa iyong hanap buhay, pero bilangin mo yung mga ngiti ng mga mamimili na tumatangkilik sa'yo. Kada matitikman nila yung mga produktong itinitinda at ginagawa niya. Yun yung unang-unang nuro sa akin ng aking mga magulang na kinagis na namin. Pangalawa, at higit sa lahat, alam nyo, naniwala kami dun sa vision and direction ng aking ama. Hindi dapat ang Filipino bakery nananatili lang dito sa ating bansa. Hindi ba ganun kagaling ang panaderong Pilipino para lumiban ng ibang bansa at ipatikim at matikman at ma-experience ng iba't ibang lahi yung galing at husay ng produkto na gawa ng panaderong Pilipino. Maaring iba't iba ang propesyon na tinahak namin magkakapatid, pero isa ang nagbibigki sa amin. Pero yun yung tradisyon at kultura ng aming pamilya ng pagmamahal at pagpapatuloy na pagpapayabong sa hanap buhay na inumpisahan ng aking magulang, lalong-lalo na ng aking ama. Kagaya na sabi ko nga sa'yo, you have to have that heart. Masyadong mababaw kung ginagawa mo lang isang bagay because of pera. Masyadong mababaw kung ginagawa mo lang isang bagay dahil gusto mo lang. You do things because you really wanted to pursue. Because you have the heart, you have the passion, and you have the full dedication dun sa bagay na gusto mo i-pursue. Same thing. Ginagawa mong mag-seasonal baker during holidays or during mga bare months, hindi lang dapat dahil kumikita ka. Kasi sa totoo, hindi mo mararamdaman yung pagod, yung lugi, if you are fulfilled within dun sa bagay na ginagawa. If hindi ka masaya talaga doon, hindi mo talaga yung gusto, kahit na kumita ka man ng milyon-milyon, you are not fulfilled. May kulang pa rin sa'yo. So yun yung malaking pinagkaiba. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pag magtayo ka ng bakery, magtayo ka ng bake shop, it is not just hindi pera ang puhunan mo. Ang puhunan mo dyan is yung dedikasyon mo, yung passion mo, and your heart. A heart of a true Filipino baker. Mahigit 3 dekada na ring baker si Mang Wency. Nagsimula bilang cake decorator sa isang tanyag na bake shop, bago pa man maging opisyal na panadero sa isa sa suking panaderya ng mga Pilipino ng mahigit 4 na dekada, ang Tinapayan Festival sa kalye ng Dapitan, Maynila. Dito mismo nagsimula si Sir Lucito o kilalang Chito Chavez na siyang naging pinuno rin ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, kung saan dito natuto na rin si Mang Wency ng iba't ibang pamamaraan sa paggawa ng tinapay. Sa kabila ng kanyang kahusayan sa trabaho, ay ang mga sakripisyong di makasama ang pamilya sa mga mahalagang okasyon. Sa halip na ako uuwi,
tatawag na lang ako, babatiin na lang yung anak ko, happy birthday, magluto na kayo ng kahit isang kilong pansit, at hindi ako magkaway dahil busy dahil maraming ginagawa. Ito naman para rin naman sa inyo. Sana intindihin nyo ako. Sinasabi naman ng mga anak ko, okay lang po, tatay. Kung minsan para ako naiiyak dahil sa ganung sitwasyon. Kaya yun, lalo na sa tinapayan, nararanasan ko talaga yan. Ito, lagi yan, malinit yan, yung yung mga binyag na, hindi ako makakauwi sa bahay sa amin. Sila na yung misis ko. Dahil sa sobrang inaano ko yung, wala namang ibang, kailangan gampanan ko yung trabaho. Dahil siyempre, pag uuwi ako, sinong gagawa sa trabaho ko? Wala. Pag sinabi na magpipilit ako, ano masasabi sa boss ko? Siyempre, wala pala itong tao na ito. Walang, hindi maasahan. Kaya yun. Maraming naranasan ko yan, napakaraming beses. Magmula ng panganay hanggang, iba yung mga yung bunso at saka yung tinundan sa bunso. Dahil nakapag-graduate na ako, kung minsan may gumraduate na kasawa, yung minsan may natulong. Kaya yun talagang pinaka-huling inano ko na talagang masakit sa kalooban. Pero titiisin mo dahil magulang ka eh. Tuwing Pasko naman ako umuwi sa bahay. Kaso nga lang, pag uwi ko sa bahay, hindi ko sila nakikita na masaya ba sila. Umaano dahil pagdating ko sa bahay, siyempre pagod na ako sa trabaho ko. Pero magdamag, 2 araw halos, walang tulog yan. Wala kaming tulog dahil hindi pwedeng tulugan, kailangan matapos eh. Natutuwa kami na na nakikita namin na may pumapasok na customer na tapos natutuwa namin, nakikita ng tinapay na gawa namin na naabot kaya nilang bilhin. Kami sa Louis Bakery, we always try to innovate products na panghain, pangregalo, like yung fruitcake, yung mga box of breads natin, yung ngayon may mga lalabas pa na mga iba't ibang produkto na pang Pasko, na pang regalo. But at the same time, pinakamahalaga sa amin is because it's a tradition, it's a family tradition. Yung mismong paghahanda sa mismong araw ng Pasko. That's why we have cheesy loaf, we have ubi loaf, we have black forest loaf, we have fruitcake. We have to align our products dun sa tradisyon kung paano naghahanda ng Pasko ang pamilyang Pilipino. Dapat inaaral natin, tinitingnan natin ano ba yung mga produkto na pwede natin ihanda at ihain at mai-offer sa ating mga mamimili sa bawat okasyon na ito. Dapat maging parte at maging kasanayan ng pamilyang Pilipino ang maghain ng mga baked products sa kanilang hapag tuwing may salo-salo. Yun ang direksyon ng Louis Bakery. Bukod sa mga suki, dama din ng mga panadero ang tiwalang ibinigay ng bakery. Dahil na rin sa mga may-ari, siyempre sasabihin, minsan ilan sa mga pag-usapan na ganito gawin nyo, magtutulungan kayo para maayos ang trabaho. Huwag masyadong paspasan para magiging maayos ang ng pinapay, para masarap. Kung minsan kasi talagang kinakapos kami sa yung tulad ng mga pangangailangan sa mga bata, pangangailangan naman sa bahay. Kaya ako talagang ginawan ko rin ang paraan para magkaroon ako, para maibigay ko sa pamilya ko. Ang bakery, you have to prepare. There's no holiday, Saturdays, no Sundays, no Christmas breaks. Bukas yan. Mag-ooperate kayo 24/7. Kagaya ng sabi ko kanina, ito yung pinaghahandaan mo eh. Sa totoo, full year round, walang bakery na nagsasara ng basta-basta. Kahit bagyo, bukas ka. Kasi food producer ka eh. Kahit may sakuna, kung kaya mo mag-operate, kailangan mo mag-operate. Kasi hindi lang naman, you're not there for the good times. Yun yung kailangan mo tanggapin if you wanted to have a bakery. You're not only there for the good times. Because you're providing service eh. Diba? Hindi ka lang nandyan dahil kumikita ka na maganda. Kahit nalulugi ka, dapat nandyan ka pa rin. Kahit na may bagyo, nandyan ka pa rin. Kahit na may lindol, nandyan ka pa rin. Hindi para kumita ng pera lang, kundi para magserbisyo sa mga Pilipino.
Speaking of that, sir, how do you deal with it na yung iba nagse-celebrate tuwing holidays and kayo How is it? Paano yung fun, paano yung pagod? We want to understand that. Paano nyo nadideal yung ganong bagay? Bilangin mo kung gaano karaming customer yung nakangiti tuwing lalabas ng tindahan mo. Bilangin mo at isipin mo kung gaano karaming pamilyang Pilipino yung nakumpleto yung araw nila. Naging masaya sila dahil naging parte ka ng kasiyahan na yun dahil sa mga produkto at sa serbisyong binibigay mo. That is your fulfillment. Yun ang talagang, yun ang mas fulfilled ka ba kung tutusin kaysa sa kanila. Dahil gaano karaming pamilyang Pilipino ang napagserbisyohan mo at napangiti mo, napasaya mo ng araw ng Pasko during holidays. Yun ang sobrang fulfilled mo. Diba? You have to have the heart. Because at the end of the day, you will face a lot of challenges, you will face a lot of struggles. For how many seasons ng Pasko, for longest period of time, na hindi kami kumikita. Break even, minsan lugi pa, ilang taon yun na gano'n. Nagpandemya pa. But we didn't quit. We didn't stop. Because our fulfillment is making sure that we will be able to sustain the business, we will be able to sustain a life for our partners, yung mga empleyado namin, yung mga baker, yung mga tindera, all our people. Sa totoo, minsan may panahon na gano'n, hindi ka, kaya ang sabi kong pinakamahalaga, your fulfillment hindi pwedeng bibilangin mo kung magkano bang pera, kung kinikita mo, magkano ba nalulugi. Hindi yun eh. Ang titingnan mo is, you have to have the vision. Why did you start? What's your purpose? Kaming tatlong magkakapatid, lalong-lalo na ako. The environment where I grew up is the bakery. Yung gawaan ng tinapay, ang mga kalaro ko, yung mga panadero. Lumaki ako na ang nakakahalubi ko, yung mga panadero namin, mga nagbabalot ng tinapay, yung mga tindera. Yun ang environment na kinalakihan ko. So it's part of my daily life. Na sila yung kasama ko. They're part of our family. Ang Pasko, bagong taon, ito ay pinaghahandaan talaga. Dahil nakagisnan ko eh. Dahil mula bata pa ako, pagdating ng bare months, talagang wala nang tulugan, pagod na. Batang maliit pa ako. Nandun ako sa cake decoration area. Cake decoration namin, nagpa-plaster ako ng cake. Nagpupunta ako sa gawaan ng, nung gumagawa kami nung dating nilabas namin cheesy loaf, bata pa ako. Yung cheesy loaf lang, halos hindi mo na mabilang kung gaano karami yung ginagawa. So, yun yung naging talagang pagsapit ng December, pagsapit ng bare months, talagang naging parte na ng pamumuhay naming lahat, ng aming buong pamilya na maghanda sa sasapit na Kapaskuhan. Dahil ito ang pinaghahandaang araw, pinaghahandaang panahon sa industriya ng tinapay. Galing pa sa mga hinulmang kwento ng alaala, pinagtibay ng tiyaga at pagsisikap, di lang namamayagpag sa industriya ng tinapay, kundi pag-asa rin para sa mga taong humahalili rito. Isa ang kwento ng Luis Bakery na sumasalamin sa buhay ng panaderyang Pilipino, maging ng bawat panaderong minsang nangarap madala ang pagkaing Pilipino sa mundo. Kaya sa darating pang taon paglipas ng Noche Buena, baunin natin ang inspirasyon at gawin itong matamis na preparasyong magsisilbing panregalo sa susunod na henerasyon. Mula sa inyong lingkod, Jade Buhoy, hatid sa inyo ang kwento mula sa Golden Nation Network. Bumabati sa inyo ng maligayang Pasko.